Bakit po Team Duterte? Si Sir muna. Gumandang buhay ng Pilipinas. Kay Duterte. Magandang buhay noon. Nakatanggap din po ba kayo tayo ng ayuda ngayon? AX, tupad, akap? Wala, hindi dapat mawala yung tupad na yan. Sinasala yan kasi ginagawang tamad ang mga tao. Kumusta naman? Tay, kumusta naman yung droga dito sa lugar natin? Ay, bumabalik yung droga dito. Kailangan ibalik ang mga Duterte. Pabor po ba kayo na i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit tay? Walang kasalanan ng Vice President. Mas kurap ang nakaupo ngayon. Tay, kung halimbawa 2028 na ngayon at ang maglalabang sa pagka-presidente ay si Inday Sara, ang kalaban niya si Martin Romualdez, sino pipiliin nyo tay? Kahit kabayan ko yan si Romualdez, ayaw kong iboto. Si Inday gusto ko. Sir, kung sakali po na katulad ng tanong ko kanina, may 11 senador na kayo, sino ang pipiliin nyo na idadagdag? Si Marcoleta o ba o si Erwin Tulfo? Kung si Marcoleta ang pipiliin ko, pero mas gusto ko si Juan, anong tawag nun? Yung dating executive secretary. Atty. Vic Rodriguez. Bakit gusto nyo si Atty. Vic Rodriguez, sir? Ay, yan ang nagbulgar lahat ng katiwalaan ni Marcos. Yan ang dapat number 1 ni boto sa si Marcoleta. Sir, anong masasabi nyo dito sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin? Ay, lalong tumataas ngayon dahil yung sa inflation, lalong tumaas yung mga bilihin ngayon. Di gaya nung nakaraang administrasyon, mas mababa kaysa ngayon. Sir, si Rapi Tulfo ay pangasalukuyang senador. Nababalitaan nyo ba yung ginagawa niya sa Senado? Dati idol ako ni Rapi Tulfo, pero nung nabalitaan ko yung ginawa niya sa PCSO na nabalitaan na binayaran ng 1 billion, nawala yung tiwala ko na sa kanya. Tapos ngayon po ay tumatakbo po yung kapatid niya na si Erwin Tulfo. Sir, anong masasabi nyo doon? Dapat hindi boto yan dahil American citizen yan, US military yan. Dapat disqualified yan. Lumusot sila ngayon sa pumilik. Kaya dapat i-review yung kaso na yan para ma-impeach, matanggal siya sa pagka-kandidato. Sir, doon po sa, di ba po ba pagbotohan, di ba makina po yung ginagamit natin? Payag po ba kayo na makina tapos may manual voting pa, manual counting? Para sa akin, yung habang marunong pa ako magbasa o magsulat, mas maganda yung manual voting kaysa makina. Yung makina, medyo may daya yan, pero yung manual voting, mas maganda dahil kaunti lang yung sa baluta nakalagay. Ngayon nakakalito, isang di pa yung baluta ngayon, yung pagbotohan mo noon, kung ilan lang ang kandidato, yun lang ang isulat mo. Sir, kung bibigyan nyo ng grado ang pangasulukuyang administrasyon ni Marcos Jr., anong grado po ang ibibigay nyo? 1 to 10, 10 po ang pinakamataas at walang mababa. At para kaya sa akin kay Marcos, 2 lang. Bakit po, sir? Walang magandang ginawa niya sa loob ng 3 taon. Yung ubang pangako niya na 20 pesos na kilo ng bigas, nakabili na kayo? Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi mangyari yan kahit kailan, yung 20 pesos. Nung panahon po ni Duterte, sir, nakakuha po kayo ng mga ayuda katulad doon ng pandemya? Sa pandemya nakakuha ko, pero hindi lagi dahil mas pinipili yung medyo mas mahirap. Opo. Okay lang sa akin kahit bihira akong makatanggap, basta ang prioridad yung mas mahirap pa kaysa amin. Sir, samantalang sa ngayon yung mga AX tupad, akap, nakakatanggap po ba kayo? Hindi ako paboryan dahil pinipili lang yung yung malapit sa kusina, yun lang ang mabigyan, pero yung totoong mahirap hindi mabigyan. Mas maganda pang alisin na lang yan dahil kuwan yan, yung selective yan. Sir, anong panawagan mo sa gobyerno, lalong-lalo na po kay Presidente Marcos?
Anong panawagan mo sa kanya, sir? Ang panawagan ko sa kanya, lahat ng kabinete niya dapat silipin niya kung sinong kurakot, dapat tanggalin yan. Yung mga kurakot na kabinete, lalo na si Romualdez, dapat alisin na yan. Kaya ngayon, nabalitaan ko sa Supreme Court na kuwan siya suspended. Dapat hindi na makabalik yan. Sir, kung sakali man na maglaban yung dalawa, si Inday Sara at saka si Romualdez, sa 2028 election, sino ang pipiliin mo sa kanila? Pareho kaming taga-Leyte ni Romualdez, pero hindi pipiliin ng taga-amin yan dahil hindi magandang ginagawa niyan sa amin sa Leyte. Mas maganda yung si Sara dahil buong Pilipinas tinutulungan niya. Sir, yung Leyte, paano nyo siya i-describe? Yung mga kalsada, yung mga establishmento, kasi hindi pa ako nakakarating ng Leyte. Yung Leyte ngayon, medyo mayroong mga project pero sa Tacloban lang may mga project, pero sa ibang lugar gagaya sa amin hindi maganda. Sa Inundayan hindi magandang mga kalsada doon o mga liblib na lugar, walang simento. Sir, sa panahon po ngayon na uso na po yung social media, sino po yung pinagkakatiwalaan nyo? Yung mainstream media, yung traditional o yung mga vloggers? Mas piliin ko mga vloggers. Yung stream media ngayon may makamarkos lang. Pag pabor sa Duterte hindi nila binabalita, pero pag kalaban yan ang lagi nilang sinisilip. Kaya walang kwenta yung mga stream media ngayon. Mas maganda yung isiminay o vlogger. Sir, anong panawagan mo po sa ating Vice President Inday Sara Duterte? Magpakatatag siya, good health, tapos mag-ingat siya dahil siya ang magiging presidente balang araw. Samantalang sir, natapos po yung 6 na taon ni Tatay Digong. Ano po ang masasabi mo sa kanya at yung panawagan mo pa rin hanggang sa ngayon? Para sa akin si ex-president, the best sa lahat ng naging presidente dahil sa kanya yung sweldo namin dinulungpli. Hindi gaya kay presidente, kahit piso wala pa kaming nakuha. So, Tay, maraming salamat po. Mapapanood niyo po ito sa YouTube po. Salamat. Ay, sir. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po.